And welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Yesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa 2 Kings chapter 12 verses 1 to 3. Ang sabi po ng Bible, in the 7th year of Jehoash began to reign, and 40 years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Zibiah of Beersheba. And Jehoash did that which was right in the sight of the Lord all his days, wherein Jehoiada the priest instructed him. But the high places were not taken away. The people still sacrificed and burned incense in the high places. Well, the title of our topic for this morning is the importance of having a spiritual leader. Napakahalaga po na meron tayong kinikilala, mga kapatid, na kumbaga tagapanguna natin para po sa ating pangangailangan pang-espiritual. Yan ho yung tinatawag natin sa panahon ngayon na mga pastor. Mahalaga po na meron tayong kinikilala na ginagamit ng Panginoon para po tayo ay maturuan, gabayan at tulungan po sa pagkaunawa sa salita po ng Panginoon. Kasi po, hindi ho sa lahat ng pagkakataon na yung mababasa po natin sa Bible, ganun lamang kadali na maiintindihan po natin. Kadalasan, kailangan ho natin na mayroong magpapaliwanag, kailangan ho natin na talagang yung parang tinalaga ng Diyos na yun po ang kanilang trabaho para ituro at ipamahagi ang salita po ng Panginoon. Kaya nga, ito ho yung naging role dito po ni Jehoiada. Sabi ho ng verse number 2, balikan lang po natin. Sabi ho nung talata, and Jehoash did that which was right in the sight of the Lord all his days, wherein Jehoiada the priest instructed him. So, ibig sabihin, habang siya po ay nabubuhay, itong si Jehoiada, yung priest na sinasabi po ng Bible, ay ginagabayan niya, tinuturuan niya, at sinasamahan niya itong si Joash, si King Joash. So, yan din yung ibig sabihin niyan eh. So, habang kasama niya itong si Jehoiada, yung kanyang ginagawa tama. Unfortunately, mga kapatid, nung namatay itong si priest, yung Jehoiada, ang sabi ng Bible, itong si Jehoash, sabi ho, siya po napasa kamay ng mga idolaters, yung mga leader na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo sa verse number 3, ito ho yung sinabi nung talata, but the high places were not taken away, the people still sacrificed and burned incense in the high places. Kung titingnan po ninyo sa Bible, yung idea po ng high places dyan, yan po yung, ito itsure, yung elevated na portion, mula po sa kalupaan, nagtatayo po sila ng maliit na altar. Yan yung tinatawag nilang high places. Kumbaga, naka-elevate po siya, higit po doon sa lupa. So, sa madaling salita, dito ho sila sumasamba, kadalasan sa mga idols. Ito yung kanilang place to worship, yung kanilang mga tinatawag nating graven images o kaya yung mga idols na kanila pong sinasamba. Yan po. Ang sabi ng verse number 3, hindi kagad ito winasak, tinanggal nitong si Jehoash, sabi ho ng Bible. So, sa madalit salita, parang yung transformation ay hindi po naging buo. Hindi full transformation na nangyari. So, kumbaga, meron muna siyang mga ilang inayos, gaya po ng temple, dito nyo rin ho mababasa sa chapter 12, pinarepair niya yung temple, inayos niya, pinaganda niya, pero meron siyang hindi winasak. Meron siyang hindi inalis. Parang binigyan pa niya ng chance, hinayaan pa niya na itong mga idol worshiper, ituloy pa nila yung kanilang ginagawa. Kasi sabi ng Bible, but the high places were not taken away, the people still sacrificed. So sa madaling salita, tuloy pa rin yung iba sa ginagawa nilang maling pagsamba. Kaya nga kung maalala po ninyo, di ba itong si Jehoiada ang naging kasangkapan ng Panginoon para i-reveal itong si Joash na susunod na hari. Tandaan po ninyo, nung pinag-aralan natin nung Sabado sa 2 Kings chapter 11 verse number 4. Pakinggan po ninyo, ito ho yung sinabi nung talata. And the 7th year, Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds with the captains and the guard and brought them to him into the house of the Lord and made a covenant with them.
and took an oath of them in the house of the Lord, and showed them the king's son. Ayan. So, sabi ho ng Bible, malinaw po in verse number 4 sa 2 Kings chapter 11, pinresent nila itong anak ng hari na ang alam ng marami, patay na po lahat. Wala na hong natira sa royal family. So, pero ang sabi ho ng Bible, itinago nila ito sa halos 6 na taon. Kaya ito na po yung moment, sa chapter 12, siya na po yung hari. Sabi ho ng Bible, siya na yung pumalit. Pero eto ho, mga kapatid, ano ba ang, kumbaga, patunay at masasabi ho nating pakinabang kung tayo po ay merong kinikilalang leader sa ating buhay? Ano ho? Lalo na po sa ating spiritual life. Gaya ng sinabi ko kanina, ito hong si Joas, habang nabubuhay si Jehoiada, yung kanyang lakad tama. Kaya nga ito ho yung unang bagay na nakita ko, mga kapatid, na benepisyo kapag tayo po ay merong kinikilalang spiritual leader. Number 1, nandyan po yung guidance. Ano ho? Merong gabay sa atin pong buhay. Lalo na po, mga kapatid, kung tayo po ay talagang humaharap sa pagsubok. Lalo na po kapag tayo po ay nandoon sa moment na hindi ho natin alam kung ano po yung talagang kalooban ng Diyos para sa atin. Sabi ko nga kanina, hindi ho sa lahat ng pagkakataon, kapag binasa natin ang Bible, ganun pong kadali na maiintindihan natin yung kalooban ng Diyos doon sa pangyayari na yon. Talagang kailangan ho natin ng tagapagturo. Kailangan ho natin ng magpapaliwanag kung ano po ba talaga ang gusto ng Diyos para sa atin pong mga buhay. Kaya nga, mantakin ninyo habang nabubuhay si Jehoiada, yung lakad ni Jehoas, ang sabi ho ng Bible, laging tama. Yung kanyang ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nung namatay si Jehoiada, mga kapatid, nawala rin yung guidance. Kaya nga hindi ho totoo, yung mga kapatiran natin na kumbaga nalalayo sa Panginoon, hindi ho totoo na masaya yung kanilang buhay. Hindi ho totoo na maayos at tama yung kanilang direksyon at maganda yung nangyayari sa kanila. Pwede sa tingin ng tao o kaya sa paningin ng iba, parang maayos at maganda kasi sa itsura parang ganon. Pero ang totoo, deep within, sa puso natin, sa puso nila, alam nila na mayroong something wrong. Alam nila na mayroong kulang. Kaya nga kapag may mga nangyayaring hindi maganda, 'di ba? Lagi nating iniisip kasi wala tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi parang laging doon na i-connect. Yung mga bagay na nangyayari na hindi po ayos sa atin pong mga buhay. Kasi alam naman natin yung totoo. Kung tunay tayong Kristiyano, hindi po tama, hindi mainam na wala ho tayong tagapanguna para po sa ating pangangailangang pangkaluluwa. Kailangan ho natin ng merong church tayo. Kailangan po natin na meron po tayong leader. Kailangan po natin na meron tayong nagpapakain ng salita ng Diyos. Kailangan ho natin ng tagapagturo. So sa madalit salita, mga kapatid, napakahalaga na meron po tayong kinikilalang spiritual leader. Kasi po, nandoon yung guidance ng Panginoon Para tayo po'y magabayan ng Diyos, meron siyang gagamitin. Para tayo po ay turuan sa bawat hakbang, sa bawat gagawin natin. Hindi ho kasi sapat yung katalinuhan na nakuha natin sa secular. Hindi ho kasi sapat yung karunungan na naintindihan natin mula po sa mundo. Kailangan pa rin natin yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. At yan ay sa kaparaanan na itinuturo po sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na tayo ay may napapakinggang mensahe ng Panginoon. Mahalaga po na tayo ay nakakaranas na natuturuan ng salita po ng Diyos. Kaya nga mahalaga po na meron tayong gabay sa atin pong mga buhay. Alam niyo po ba, araw-araw tayo po nagpapasya. Mga kapatid, araw-araw gumagawa ho tayo ng desisyon. So, paano po kung wala tayong guidance? Paano po kung walang nag-guide sa atin? Paano tayo gagawa ng tamang hakbang kung ang alam lang natin puro para sa ating sarili o kaya para sa sanlibutan o kaya yung karunungan na nakuha natin sa mundo, paano po natin mababalanse? Ang sabi ho ng Bible, ang linaw-linaw, hindi ho po pwedeng puro tayo sa laman lang. Kailangan din ho natin ng para sa espiritu. Dapat balance. Dapat pinag-aaralan natin kung paano natin babalansihin ang ating oras, ang ating buhay, at yung ating mga ginagawa. Mahalaga po kasi mga kapatid, sabi ko nga, mahalagang magpahinga, mahalagang magtrabaho, mahalaga yung mga bagay na araw-araw nating ginagawa, pero mahalaga rin po mga kapatid ang salita po ng Diyos. Kailangan po natin ito sa araw-araw.
kailangan din ho natin ng gabay. Kaya nga, yan ho ang pakinabang kapag tayo po ay merong ganitong nagagawang kaparaanan. Ano ho? Kasi yan ang unang pakinabang natin eh. Tayo po ay merong guidance. O kung sa magulang, napakahalaga na binabantayan yung kanilang mga anak, ganun din po, mahalaga rin po bilang Kristiyano na nababantayan yung atin pong kalagayan bilang isang mananampalataya. Kailangan din ho natin, ng tagapanguna, kailangan din ho natin ng kumbaga tumutulong sa atin para tayo po ay lumakad ng tama at lumago sa atin pong pananampalataya. And then, hindi lang po yan mga kapatid, pangalawang nakita ko rin po yung guidelines. Kasi sabi ng verse number 2, and instructed him. So, ibig sabihin, yun kumbaga, nagbibigay sa atin ng panuntunan. Hindi ho kami umaaktong kami ay magaling o kaya kami na yung pinakamaalam, kundi ang amin pong itinuturo lamang, sa bawat isa po sa atin, yung kung ano po yung gusto ng Panginoon. Itinuturo lang po natin yung guidelines, yung panuntunan, paano ba natin to gagawin para ito po'y maging tama at nakakapagbibigay kalawalatian sa harapan po ng Panginoon. O kaya, ito rin po yung guidelines na kung saan yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa. So kumbaga, yan po malinaw na tinuturo po ng salita ng Panginoon. At ang kanyang mga ginagamit ay yung mga tagapanguna para sa pagtuturo ng salita po ng Diyos. Kaya nga, isipin po ninyo, kahit sabihin pa natin, kung gaano katalino ang tao, kahit gaano pa karami yung kanyang nabasang libro, kahit gaano pa yung kanyang natutunan at kaalaman, hindi pa rin yan sasapat sa pangangailangan ng atin pong mga buhay. Pwedeng tayo po'y kumikita, pwedeng tayo po may maayos na kalagayan dito po sa mundong ito. Pero pagdating naman po sa bagay na pangkaluluwa, kamusta po tayo sa harapan ng Diyos? Kailangan ho natin na kumbaga kumakain. Kaya kung wala po tayong instruction na natatanggap, ano ho yung ating magiging panuntunan? Isipin nyo ho, ilang hari na ang dumaan bago itong si King Joash. Sabi ng Bible, puro sablay, puro mali yung kanilang ginawa. Lumakad ng taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, sino yung nagbabantay sa kanila? Sino yung nag-guide sa kanila? Sino yung nagme-mentor sa kanila? Sino yung naglilid sa kanila? Sila lang sa sarili nila. O kaya, kung meron mang nag-lead sa kanila, masama pa. Dinadala pa sila sa kasalanan, dinadala pa sila sa masama. So sa madalit salita, mga kapatid, napakahalaga po na meron tayong tinatawag na spiritual leader. Kasi po doon natin nakikita yung guidelines, mga kapatid, yung panuntunan ng Diyos, yung pananaw ng Diyos, yung prinsipyo ng Panginoon, yung kalooban po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, wag ho niyo sana inyong kasawaan na tayo po ay araw-araw na nag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag niyo hong kasawaan na halos mayat maya tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kailangan ho natin lahat yan. Kung kayo po, kailangan nyo, kami rin, kailangan din po namin ng salita ng Panginoon. At hanggang ngayon, di po ako mahiyang sabihin, ginaguide pa rin kami ng pastor namin, ginaguide pa rin kami ni Bishop, sinasabihan kami, pinapayuhan kami, at meron pa rin kaming mentoring. Nakikinig pa rin kami sa kung ano yung kanyang tinuturo at kung ano yung kanyang mga napagdaanan sa buhay at naranasan, siyang nagiging bahagi po ng pagkatuturin namin kung paano kami nangunguna sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na tayo po ay nagagabayan at natuturuan ng tamang pamantayan at panuntunan. So yan yung pangalawang nakita ko. And last but not the least, kung gaano kahalaga yung marriage spiritual leader, guaranteed na ito po magbubunga ng maganda. Kung talagang tayo po susunod, kung tayo po magtitiwala lamang sa Panginoon at kikilalanin natin yung mga tinawag ng Diyos para tayo ay turuan, gabayan at pangaralan mula sa salita ng Panginoon, garantisado na ang buhay po natin ay magiging tama at maayos sa harapan ng Panginoon. Kung inyo po susundan itong istoryang ito ho yung malungkot na pangyayari sa chapter 12. Nung namatay si Jehoash, ang sabi ho ng Bible, kagaya rin siya nung mga hari na nagsimula ng tama pero nagwakas ng mali. Kasi nga, namatay si Jehoiada. Nawala yung kanyang spiritual leader. Kumbaga, napunta siya sa kamay ng mga idol worshiper. Kaya, ang nangyari, yung kanyang hindi sinirang high places, mga kapatid, naging paraan tuloy ng kaaway para siya doon dalin. Yung magandang track na ginagawa niya kasi nabubuhay pa si Jehoiada noon, pero nung namatay na, nawala na po siya doon sa landas na kung saan yun ang kalooban ng Panginoon para sa kanya.
Kaya nga pagdating ho sa last verse nitong chapter 12, mga kapatid, hindi ho na isulat yung kanya po mga ginawa. Sayang, ang dami niyang ginawang maganda. Pina-repair niya yung temple, nagkaroon ng reformation sa mga tao, but unfortunately, bandang huli, nalihis siya ng landas. Kaya nga mga kapatid, kung talagang tayo po makikinig lang sa gabay ng salita ng Diyos at tatanggapin lang natin yung mga tinuturo sa atin ng tagapanguna natin para po sa pangangailangan ng ating kaluluwa, naniniwala po ako, yan ang tama at yan ang kalooban po ng Panginoon. Imagine po ninyo, namatay siya, ang ganda ng kanyang ginawa, pero nabaliwala ang lahat. Kasi nga, yung naging ending, lumayo siya sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na tayo ay laging nagagabayan ng salita ng Diyos. Mahalaga po na sa araw-araw tayo po ay nakakapakinig ng mga prinsipyo at pangako ng Panginoon mula po sa kanyang salita. Kaya nga para po sa ating paglulundo, mga kapatid, sabi po ng Jeremiah chapter 3, verse number 15. Ito po yung sabi ng Bible. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ito po ang trabaho namin. Sa buhay ninyo. Hindi ho para pakialaman lahat ng inyo pong ginagawa, kundi para turuan po kayo ng kaalaman at pangunawa patungkol po sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita. Kaya kung bakit meron po tayong pastor sa church, yan po ang trabaho niyan. Ituro ang salita po ng Panginoon. Kaya nga sana, wag ko kayong magsawa sa akin, sa itsura ko at sa akin pong pagtuturo dahil naniniwala po ako, kalooban po ng Panginoon na bawat isa po sa atin makapakinig ng mensahe po ng Panginoon. Sapagkat dito ho natin makikita at maunawaan yung kalooban niya para po sa ating mga buhay. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at natuto ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia, mga kapatid. Taga saan yung nanay nitong si Jehoash or si Joash na hari? Yan po ay sinabi sa verse number 1. Taga saan po yung kanyang nanay. Ayan. So, malinaw po yan, mga kapatid. Lugar ang ating tinatanong at hinahanap sa atin pong trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama sa trivia po natin nung last Saturday. Ayan. Sino ang kumuha kay Joash para itago siya sa bahay ng Panginoon? Baka may sumagot po sa inyo ng Jehoiada. Mga kapatid, hindi po. Ang nagtago po sa kanya ay si Jehosheba. Ayan, Jehosheba. Yan po yung pangalan. Yan po ang tamang sagot sa trivia po natin last Saturday. At ito naman po, ang maganda naman, tama naman po yung mga naging sagot ng mga kapatiran po natin. Mukhang malinaw naman yung aking ibinigay na trivia. At ito po, ihanda nyo na po ang inyong mga kamay at atin po silang i-congratulate. Palakpakan natin sila Ninang Alice, siya po ang number 1. Sister Weng, siya ang number 2. At ang number 3 natin ay si Ninang Ana Lacuna. Ayan, congratulations po sa inyo. Palakpakan po natin. Si Ninang Alice, Sister Weng, at maging si Ninang Ana. Sila po ang mabilis nakasagot ng tama last Saturday. Congratulations po sa inyo. At eto pa, meron pa tayong mga sumagot na tama. Pang-4, si Ninang Kiten. Pang-5, Sister Glidel. Pang-6, Sister Jen. Pang-7, si Ate Rose. Pang-8, Sister Hannah. Pang-9, Sister Gypsy. At ang pang-10 ay si Ninang Flor Biagtas. Ayan, sila po ang mga sumagot ng tama. Sila po ang top 10 natin last Saturday. Ayan, congratulations po sa inyo. And palakpakan din po natin sila. Purihin ng Panginoon. Meron pa mga humabol. Ang pang-11 natin ay sila Kuya Joe. Pang-12 si Mami. And then pang-13 ay si Sister Mati Hekilio. Ayan, sila po ang mga karagdagang sumagot ng tama sa atin pong trivia last Saturday. Ayan, again, congratulations din po dahil blessing at encouragement din po kayo. Kahit ba nahuli kayo sa pagsagot, ang masaya po roon, tama po yung inyong naging kasagutan. At syempre, nagdadagdag pa rin kayo ng kasayahan sa atin pong ginagawang pag-aaralan. And gusto lang natin batiin, ngayong umaga, kasama natin Sister Anisa
Dakutanan. Ayan, good morning. Hindi ko alam kung siya nandyan sa may Caranas o baka naman siya bumaba, nandyan sa Paranas. But anyway, kung nasaan man si Sir Anisa at kung naiintindihan niya yung ating ginawang pag-aaral sa salita ng Panginoon, maraming salamat sa si Sir Anisa and God bless sa inyo dyan. Pakikamusta na lang kami kila Pastor Angelito Irasga. Ayan, kasama rin natin si Sir Jessa Osenada ng Paranas. Ayan, good morning sa inyo dyan. Sana maayos ang inyong panahon. Alam naman sa Samar, madalas dyan umuulan. Pero dito sa Maynila, dito sa Luzon, sunod-sunod din ang pagpatak ng ulan. Katulad kagabi, at tingin ko mukhang nagbabadya na naman na uulan ngayon pong araw na ito. So kaya salamat kay Sister Jessa at kasama rin natin si Brother Ruden. Ayan, nandiyan siya sa church. Good morning, Brother Ruden. At sana talagang patuloy kang sumunod sa kalooban ng Diyos at makita mo kung ano talaga yung gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. Sana talaga magtuloy-tuloy ka na naglilingkod. And kasama rin natin si Pastor Alex Babanan. Ayan, dyan po yan sa may lugar po ng Lawaan. Good morning, Pastor Alex. Good morning sa inyo dyan. At pakikamusta na lang kami sa mga kapatiran natin at maging kay Pastor Edwin Habaan. Yan po, nakakatuwa ito si Pastor Alex. Nagsisimula na po yan ng gawain dyan po sa lugar po ng malapit yata, kung di ako nagkakamali, sa Lokilocon. Ayan, dyan yung sa lugar ng Lokilocon. So, God bless sa iyo, Pastor Alex. Sana talagang patuloy na pagpalain ng Panginoon yung gawain ni pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. And thank you rin kay Brother Ronnie Leone ng Malabon. Kasama rin natin siya ngayong umagang ito. Nakakatuwa naman, pinagaling na siya ng Panginoon. God bless, Brother Ronnie. And salamat din kay Ate Sara Abot. Hindi ko lang alam kung siya nandito na sa Maynila kasi ang alam ko siya ay nasa probinsya pa. Kaya Ate Sara, na-miss po namin kayo na maraming pagkakataon. At salamat si Ate Sara Abot, umabot sa Bread Talk natin. Good morning po, Ate Sara. Masaya po kami at nandiyan kayo. And good morning din kay Milet Delara. Kasama natin si Milet Delara ng East Bagong Barrio. Yan, isa po yan sa mga bago natin na nakaka-join. Kaya maraming salamat, Milet. Sana talagang tuloy-tuloy na makapakinig ka ng salita ng Panginoon. At wag ninyong makalimutan, mamayang alas 7 ng gabi, meron po tayong Preachers Bible Study. Ayan, nakakatuwa. Yung mga preachers po natin talagang ginagamit ng Panginoon para magturo ng salita ng Diyos. At wag ninyong makalimutan isama sa pananalangin si Kap Leo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez. Umatin niya kahapon si Kuya Ray. Nakakatuwa. Kuya Ray, sana talaga magtuloy-tuloy ka rin. And maging kaya Sister Princess Olpindo ng South Australia, please include her in our prayer. Sa inyong pananalangin, sama ho natin siya. Sana talagang siya po'y palakasin at ingatan ng Panginoon, even yung kanya pong buong pamilya. At maging Sister Sherry Rose de la Cruz, mukhang nalalapit na yung kanya pong operasyon. Sama ho natin na siya rin talagang palakasin siya ng Panginoon at talagang siya po ay biyayaan ng Diyos ng maayos na kalusugan. At syempre, i-provide din yung kanyang pangangailangan. Again, yan ho yung mga kapatid natin na nangangailangan ng urgent prayer. Tulungan ho natin sila sa pananalangin. Sa lahat po ng mga nag-join ngayong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change.
of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never